Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Nagkalaglaga na. Wala ng plastikan at puro yabangan na lang ang umiiral sa pagitan ng mga dating rating. Magkakampi sa isang matinding pasabog, binulyang ni Amy si Romualdez sa harap ng publiko. Tila ipinahiwatig na hindi na siya natatakot magsalita laban sa kanya. Maraming nagulat sa pangyayaring ito dahil dati silang magkakampi sa politika. Ayon sa ilang sources, matagal nang may tensyon sa pagitan nila pero ngayon lang ito tuluyang sumabog. Samantala, hindi rin nagpatalo si Pacquiao kay Amy. Nagkaroon ng sagutan sa pagitan nila kung saan nagpatigasan sila ng kanilang mga argumento. May mga ilan nagsasabing nagpapataasan lang sila ng ihi at nagpapabida sa publiko. Pero may iba namang naniniwala na ito na ang simula ng isang matinding banggaan sa politika. Sa kabila ng kanilang mga patutsada, malinaw na ang bawat isa ay may kanya-kanyang agenda. Ang tanong ngayon, ano ang magiging epekto ng bangayang ito sa publiko ng bansa? May mga haka-haka na baka may mga bagong alyansa na mamumuno sa likod ng mga sagutang ito. Ngunit para sa maraming mamamayan, isa lang itong palabas para makuha ang atensyon ng publiko habang nag-aaway sila. Ang bayan naman ang patuloy na naghihintay ng tunay na pagbabago. Magkasundo pa kaya sila sa huli o tuluyan ng magwawatak-watak? Isa lang ang sigurado, mainit ang labanan at walang gustong magpatalo. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Government officials, sa lahat ng mga kandidato, sa tanan ng mga bisita ta subong, damo gid nga salamat sa inyong mainiton sa pagdawat sa amon diri karon subong nga adlaw. First, I would like to thank God for this opportunity and good weather tayo ngayon. Magandang panahon na binigay sa atin at higit sa lahat, yung malusog na pangatawan na binigay niya sa atin. Pero in fairness mga kababayan, yaang si Manny Pacquiao, napakalakas ho niyan sa bandang Visayas at Mindanao. Ano ho talaga yung given na yun kasi ano ho niya yun, baluarte niya yan eh. Kaya nandito ho tayo para maipakita na marami ho tayong ibang alternatibo maliban dito kay Senator Manny Pacquiao. Para sa ating mga kababayan dyan sa Visayas at sa Mindanao, dito nyo makikita ang kaibahan, kumbaga yung kalibre ng mga kandidato nitong si Marcos Jr. sa mga kalibre ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy. Bawat pamilya na nagkakaroon ng sariling tahanan, bawat Pilipino na may kasariling hanap buhay, bawat Pilipino na may sariling hanap buhay o negosyo o trabaho, ako po ay natutuwa. Ako po ay natutuwa sa bawat Pilipino na umasinso sa buhay. Nakaahon sa kahirapan. Dahil po, ang inyong likod, gusto ko lang pong ipaalam sa inyong lahat, na bago po ako naging Manny Pacquiao, naranasan ko pong hirap ng buhay doon sa mga hindi pa nakakilala talaga kung saan ako nagsimula. Alam nyo, si Manny Pacquiao, bago ako naging Manny Pacquiao, dumaan po ako sa pinakamahirap ng sitwasyon ng pamilya. Alam nyo po, para makilala nyo lang si Manny Pacquiao na sinisigaw ho ng mga manunood, alam na namin yan. Paano ba naman paulit-ulit na lang ho yan mga kababayan? Nagamit na rin ho nitong si Manny Pacquiao, yung mga pambubudol na yan, noong tumakbo siya ng pagkasenador, noong 2016, kasabay ho siya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumenta na yan, Manny Pacquiao. Hindi ka na ulit makakapambudol. Pantakin mo, binabanat-banatan mo yung si Marcos Jr., tapos ngayon, kasama ka sa senatorial lineup niya. Doon pa lang dapat mahiya ka na wala kang delikadesa. Naranasan ko po matulog gilid sa kalye. Matulog lamang gilid sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Minsan magkakain, minsan hindi.
At yan ay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay yung karanasan ko na yun. Dahil po, Nangyari. dahil sa karanasan ko na yan, kaya bawat Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan, bawat pamilya at Pilipino na magkaroon ng sariling trabaho, ako po'y natutuwa. Kaya po, God willing, ako'y makabalik. Ako'y makabalik sa Senado. Sisiguraduhin ko na magkaroon ng funding, budget, itong tinatawag nating sustainable livelihood. Yan. Livelihood program para sa mga Pilipino nang sa gayon, mapalakas natin ang small. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin? Sustainable livelihood. Paano mo isusulong yung sustainable livelihood? Ang mga kasama mo sa partido, gusto lang nilang mangyari, puro ayuda ipamigay sa ating mga kababayan. Hindi pwede kitang balustos yan. Yung bibigyan ng negosyo yung ating mga kababayan. Ako, hindi pwede yan. Dapat kaliwat kanan na ayuda yung pamimigay dyan sa partido na yan. Kaya yung sustainable livelihood na yan, panigurado, pambubudol na naman ho yan. Para ho yan yung 6 million na pabahay na pinangako nitong si Marcos Jr. Para hong yaan yung 20 pesos na bigas na pinangako nitong si Marcos Jr. noong 2022 presidential election. Yang sustainable livelihood na yan, magkakahalintulad ho yan, kumbaga magkakalibel yan pagdating sa pambubudol, ika nga. Medium enterprises, dahil dyan, makapagbigay tayo ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino. At alam natin dito sa ating bansa, 99% yan, micro, small, medium enterprise dito sa ating bansa. At kailangan palakasin yan para maraming mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho at mga pamilya na magkaroon ng hanap buhay. Yun po ang kailangan nating gawin. Yo, At nais ko pong ipaalam sa inyo na habang ako'y nabubuhay, alam nyo, habang ako'y nabubuhay, ang tinitingnan ko ay ang bawat Pilipino. Ang tinitingnan ko, kasi yung ligasiya ko sa sport, nandyan na yan, hindi na makalimutan yan kahit mawala na ako dun sa mundo. Nandyan na yung ligasiya na yan. Pero yung ligasi na gusto kong ma-accomplish, yung ligasi na makatulong at maging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Alam natin yun. Gusto ko maging halimbawa like Singapore. Look at Singapore. Pag sinabi mong Singapore, kahit na matagal nang namatay si Lee Kuan Yew, naaalala natin na si Lee Kuan Yew. Dahil Hindi ho tayo pwedeng ihalin tulad sa Singapore. Hindi ho natin pwede. Kung hindi ho tayo handa doon sa mga kayang gawin na Singapore para mapanatili ang kanilang peace and order, doon na ho muna tayo. Huwag ho muna tayong lumayo kung saang ekonomiya, sa kanilang mga polisiya. Huwag na ho muna tayong pumunta doon. Doon na ho muna tayo sa peace and order. Kung hindi ho natin kayang tahakin yung tinatahak ng Singapore, di ho natin pwedeng in-name drop yung bansa na yan. Hindi ho tayo magiging ganyan habang ang ating bansa okay lang na magkaroon ng pinuno na isang bangag. Okay lang na magbitbit ng kilo-kilong ipinagbabawal na pulburon. Di ba? Okay lang na mahulihan ka ng mga kontrabando sa mga paliparan. Kasi sa Singapore, pagka kayo nahuli na may daladalang anumang kontrabando, wala hong maraming cheche-bureche doon. Rektang bitay ho kayo doon. Kaya malabo ho talaga yung gustong mangyari na yan, itong si Manny Pacquiao. iwan siya ng alaala at ligasiya at yan ay nakatulong sa mga henerasyon pang darating. Yun po sana ang gagawin natin dito sa ating bansa. Kung gusto mo palang mangyari yan, Senator Manny Pacquiao, manawagan ka na mag-hair follicle test ang ating presidente. Kasi napakaraming aligasyon, napakarami hong nagsasabi na siya gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Maraming testimonya sa Senado, itong si dating Senator Nicky Cositeng, nagsabi din na walang ginawa dyan, lagi lang high sa pulburon yan, walang ginawa yan kundi magparty ng magparty, di ba? Ganun ho nila isalarawan itong si Marcos Jr. Ngayon, ang mga darating pang henerasyon, ang mga susunod na henerasyon, mabiyayaan sila at makatulong sa kanila ng malaki. Nais ko pong magkaisa ang bawat Pilipino dahil isa lang ang hinahangad natin.
Oh, ano Isa lang yun? po ang hinahangad natin, yung matagumpay, sumasagana, at umunlad ang pamumuhay natin. Nako. Kaya patuloy po ang Manny Pacquiao na magbibigay ng sariling tahanan at hanap buhay po at magpapaaral sa mga kabataan na hindi makapag-aral. Yun po ang aking ginagawa sa abot ng aking magkakaya sa sarili kong pera. Hindi naman po ako nagnayabang, pero sa awa ng Panginoon, sa hirap at ginawa, sa income ko, libo-libo na pong pamilya ang nabigyan ko ng sariling tahanan. Libre po, wala pong bayad yun. Sariling tahanan. Sinasabi ko lang po ito para yung may puso dyan sa mga mahirap, gawin naman nila. Mag-inisip na lang sila, mag-inisip na lang na tayong lahat magsama-sama para nang sa gayon, ang bawat pamilya, bawat Pilipino, umunlad sa buhay at hindi mahirapan ng may matulungan. Di ba? Yan ho yan ho ang problema dito sa mga kandidato na to ni Marcos Jr. Ibinibida ho nila na tumutulong sila. Okay, given na yon. Walang problema doon. Masaya kami sa mga nakikita namin sa iyo, Senator Manny Pacquiao o former Senator Manny Pacquiao. Yung sinasabi mong pagtulong. Given na yon, tumutulong ka. Pero napakasarap tignan na nung mga panahon na talaga namimigay ka ng pera sa ating mga kababayan, tinutulungan mo yung mga kababayan natin, na hindi ka pumapasok sa politika, talagang mas bilib na bilib ho kami sa inyo doon sa mga ginagawa nyo na yon. Pero ngayong mga panahon na to, yung dating binabatikos nyo, nakitandem pa kayo sa kanya, tapos gusto nyo bumalik sa Senado, gayong wala naman ho kayong nagawa noong binigyan ho kayo ng pagkakataon ng ating mga kababayan na magserbisyo yan sa Senado. Tapos ngayon gusto nyo bumalik. Parang ang labo ho ata noon, Senator Manny. Lugan at may makain sa araw-araw. Yun po ang aking hangad. Dahil hindi po tayo forever dito. Lilipas lang din tayo lahat. Ano man kalaki ng pera mo, ano man kayaman mo dito sa mundo, pag ikaw nawala, iba na rin nagmamay-ari niyan. Hindi mo madadala yan. Kaya po tayong lahat magkaisa, mga Pilipino, dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Iloilo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Eto mga kababayan, rektaho tayo dito kay Amy Marcos manggagamit. No? Dito ho tayo sa mga banat nitong si Amy Marcos. Ano masasabi nyo dun sa mga talumpati na yon nitong si Manny Pacquiao? No? Again, wala pa rin ho tayong naririnig na tinalakay ho nila o pinasadahan nila yung mga maiinit na usapin ngayon sa ating bansa. Una na ho dyan ang budget, tapos impeachment, yung lumalalang issue natin sa kriminalidad, ipinagbabawal na droga. Napakarami ho mga kababayan ng mga issue na hindi man lamang ho hinihipo nitong mga kandidato na to. Ano ba, natatakot kayo? Ayaw nyong pakialaman yung issue ng illegal na droga dahil ang pinuno nyo dyan sa alyansa na yan talagang nasasangkot o nakakaladkad ang kanyang pangalan diyan sa pulburon na yan, 'di ba? Hindi ho nila inaano 'di ba? Kaliwat kanan na ho ang kriminalidad na nangyayari ngayon sa ating bansa. Dapat sana yun ho ang unahin nilang pag-usapan sa mga ganitong klaseng rally ngayong mga panahon na to. Imbis ho yun ang talakayin, nagpapataasan ho sila ng lihi kung sinong pinakamagaling, kung sinong pinakamaraming natulungan. Oo, magagaling na kayo, marami na kayong natulungan, pero ang pinag-uusapan dito, ano ho ba yung mga maiinit na issue ngayon na dapat bigyan ng agarang solusyon? Presyo ng pagkain, napakarami hong nagugutom, presyo, issue ng kriminalidad, issue ng budget, issue ng korupsyon. Yun ho, kasi pagka yun nasolusyonan, sigurado ho tayo 100% kahit papaano iigi ang buhay ng ating mga kababayan. Lahat yan para walang iwanan. Nako. Na-serve po natin Eto yan. na ho, eto At na, higit eto na. sa lahat, ano kaya para sa mga nangangailangan, Oh. ilunsad na natin ang pambansang pantawid sahod. Dili nga maglimos na kada pila. Dili ayuda na patsamba-tsamba. Kundi Naku, binabanatan ho nitong si Amy Marcos yung ayuda, dili pa tsamba-tsamba daw. Kausapin mo kapatid mo, Brad. Madam, kausapin nyo yung si Marcos Jr. Siya home promotor dyan sa ayuda na yan. Yung pinsan nyo. Yung pinsan nyo si Martin Romualdez, sila hong ang promotor dyan sa ayuda na yan. Pasalamat na lang kayo. Binigyan ho kayo ng magkano?
5 billion sa Senado para ipamigay bilang akap tapos binabanatan nyo. Ano sabi mo? Hindi ako pumirma kasi kulang-kulang ang budget. Hindi naman ho niya mabanatan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Kung talagang para sa bayan kayo, Senator Amy Marcos, dapat ho sana nagsasalita kayo diyan sa rally na yan at alam nyo na palsipikado ang 2025 budget. Kayo ho ang pinakaunang pumuna dyan sa issue na yan. Kaso, yan hong sinasabi natin. Hindi pa ho sila nakaupo. Ngayon nakaupo sila, kumbaga re-election ni sila. Gusto ho nilang bumalik pero puro kompromiso na ho ang kanilang kandidatura. Hindi man ho nila mahipo yung mga maiinit na issue ngayong mga panahon na to. Buwan na sahod sa mga naghihirap. Kaluoy man ang aton mangingisda, Nako. ang mangunguma, ang aton seniors, ang aton PWD, ang aton solo parents. Ang pangtawid sahod ay magiging parang matinong jowa para sa Valentine's. Naaasahan, Nako. laging sumisipot, at tunay na tapat. Hindi katulad ng mga ayuda na kung minsan, hindi mo malaman kung kailan darating. Mas maigi ayusan na rin natin. Pumipitik ka. So, as usual, ano ho bang aasahan natin dito sa ali na to? Puro parinig. Kung ano hong ginagawa niya sa Senado, anong ginawa niya sa 2025 budget, nakita ho niya ang BICAM. Napakaraming blanco. Ano hong ginawa niya? Imbis na ipakita na yung napirmahan na BICAM report o kung ano man yung mga nakita niya, kung bakit nga nasabing kulang-kulang ang BICAM report, wala ho siyang ipinakita. Yun hong problema natin dito kay Amy Marcos. Ngayon, dyan sa rally ng bagong alkansya, para sa bagong Pilipinas, as usual, puro parinig na naman ho ang ating nasasaksihan dito sa ali na to. Ang ating regional specialist hospitals. Ito yung pangarap ng nanay ko. Sa Manila, may Philippine Heart Center, may nagihapon, itong kidney center, lung center, children's center. Why dire? Merong kulang dyan sa mga center na yan. Dapat dagdagan nyo ng bangag center. Yung rehabilitation center. Yun ang kulang di ba? Kailangan ho natin yun, yung rehabilitation center. Sinabi na, lung, heart, kidney, lahat ng center sinabi na Pero yung kaisa-isa na kailangan ng kapatid niya, hindi ho niya mabanggit-banggit yung rehabilitation center. Wala nang problema, parehab ho kayo. Sabay kayo ng kapatid mo. Kasi sa tingin ko, itong si Amy Marcos, sumisimple ho ito Sumusundot ho ito ng, di ba? Nagpupulburin din ho yan, malamang sa malamang. No, tingin ho natin kasi yung mga karakas nitong si Amy Marcos, hindi ho yung gawain ng sa matinong tao. Hindi ho yung gawain ng nasa matinong katinuan, ika nga. Diba? Alam mo nang may problema, ang gagawin mo lang, magpaparinig ka. Imbis na diretsuhin mo, imbis na rektahin mo yung issue, hindi ho yun ang ginagawa niya. Wala akong ginawa yung alin na yan sa loob ng 6 na taon. Kahit nung panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala akong ginawa yung si Senator Amy kung hindi magparinig. Sa Iloilo, mahal masyado magkasakit. Kaya, kinahanglan, ining mga ospital, ikalat natin para sabay-sabay. Palagay ko, deserve ng Ilonggo ang magandang specialist hospital. Nako, yan na nga ba? Palagay ko, Nako, binubudol ho kayo niyan. Kung yung 6 na milyon na pabahay, hindi ho natupad ng kanyang kapatid, wag ho kayong umasa dyan sa mga specialized hospital na yan para sa puso, para sa bato, para sa kung saan-saan. Wag ho kayong maniwala. 6 na milyong pabahay sa loob ng 6 na taon. Nasaan na ho yun? Bago nyo ho kami paandaran, kung mahirap gawin yung 6 na milyong pabahay, mas mahirap hong gawin yung mga center-center na yan. Kung ako sa inyo, paano kala nyo na unahin natin yung rehabilitation center? Special ho yun para sa mga government official na talagang hindi na ho nila kaya. Ika nga, kailangan na ho nilang mag-seek ng tawag dito, basta professional. kung talagang maayos itong budget, kung itong budget
ginhatag sa Ilonggo o Ilocano, may dapa pera para ihatag bilang insentibo sa dekadekadang serbisyo ng aton BHW, daycare workers, barangay nutrition scholars, BPATs at tanan. Kaya deserve nila talaga yan. Itong simple na mga pangarap natin, deserve po natin the service sa Senado. Sa inyong lahat, ano man ang problema, may solusyon. Nako. Ay, may solusyon. Nako. Numero 39 sa balota, sa inyong atan. Huwag nyo hong iboto dahil yung mga yan perwisyo. Ngayon ho mga kababayan, pupunta na ho tayo dun sa pinaka-perwisyo. Eto ho siya. Eto ho, dito ho tayo kay Eric Sylvester. Ang number 1 sa mga commission survey ngayong mga panahon na to. Number 1 ho ito. Doon sa mga bayarang survey firm sa ating bansa, kagaya ng Okta, kagaya ng SWS, kagaya ng Pulse Asia, yan. Sila ho talaga, number 1 ho nilang senatorial candidate, itong si Eric Sylvester. Pakinggan ho natin ito. Sino dito ang solo parent o single mom? Naku. Mahilig siya single mom tong si mahilig ho talaga yan. Sa totoo lang nuknukan ho yan ng kahiligan. Meron ho tayong nakahuntahan na kung saan itong mama na to talagang matulis daw ho ito. Kaya pati sa rally hinahanap po niya yung mga single mom. Malapit na. Single parent, solo parent, single mom. Yung mga hindi nakakatanggap ng sustento sa ex nila. Nako. Malapit na susustentohan ng ex ninyo ang mga anak ninyo dahil nagpanukala po tayo ng batas sa Kongreso na pag hindi nagsustento si ex ninyo, kulong ang aabutin niya. Hindi lang po yan. Pinapareview na rin po natin sa Kongreso na reviewin yung batas ng Solo Parent Welfare Act. Sabi doon, 1,000 pesos kada buwan sa bawat solo parent. Hindi na ibibigay, di ba? Wala ro pondo kasi paano na lang pag nasa mahirap ka na munisipyo, yung batas na yon ginawa, dapat daw ang munisipyo magbayad sa inyo. Paano kung yung munisipyo mo ay walang pera? Di wala, nga. So re-reviewin po natin yan, ibibigay po natin yung responsibilidad na yan sa Department of Budget and Management. Sila po ang may pera. Sino naman dito mga senior citizen? Malapit na rin po na pag bumili kayo ng gamot, malapit na rin din nyo na kailangang dalhin ang inyong mga medical or medicine booklet dahil kinausap na ho namin ang Department of Health na ipatapon na yung medical booklet na yan dahil ang mga senior madaling makalimot. Ginawa na rin po natin, konting panahon na lamang po, yung discount po ng mga senior sa grocery na 60 pesos kada linggo, ginawa na po natin 500 pesos kada buwan. Malapit na rin po yan. At yan po ang gagawin natin pag tayo ay nasa Senado na. Ako po ay nag-apply. Kami pong lahat dito. 6 na taon ho ay 3 taon ho. Ay bali 6 na taon. Ilang taon ka ba sa yung ACT-CIS na yan? Yung mga panukala mo na yan, nabulok na lang dyan sa House of Representatives. Kung talagang yung mga advokasya mo na yan, talagang gusto mong mangyari, sa loob ng 3 taon, dapat ho sana meron kaming nakita ang resulta dyan sa mga pinagagawa mo na yan, Eric Sylvester. Kaso ang problema, pagka umaakit kayo sa entablado, doon nyo lang naaalala yung mga gusto nyong gawin. Pagbaba nyo sa entablado, lahat ng sinabi nyo ay nakakalimutan nyo. Kaya kayo tinaguri ang team sinusuka. Itong team nitong si Marcos Jr., team sinusuka.
Habang ang ating team, team tigabili ng suka, ito kung siya, team nitong si Marcos Jr., team sinusuka. Ito ay nag-a-apply bilang bagong senador ninyo. Ang ating pong qualification, tayo po ay congressman at marami po tayong mga pinanukalang batas. Pangalawa po, naging kalihim po ako ng Department of Social Welfare and Development. Kaya panahon ko po na tinaasan namin ni Manang Aimee ang Social Pension Fund from 500 pesos, ginawa na namin 1,000. Palakpakan po natin ang pamahala natin. At ang mga mambabatas natin na nag-approve po niyan. Malapit na rin ho yan. Yan po ang pangalawang qualification ko. Pangatlo po, bit-bit ko po ang tatak o tutok, tulfo na serbisyo. Ibig pong sabihin, kahit anong laban, kahit saan, ipagtatanggol ko kayo, sasamahan ko kayo sa inyong mga laban. Dahil ako po, Sir Win Tulfo, ang kakampi ninyo sa Senado. Maraming salamat po. Parang hindi naman totoo yun, Eric Silvester. Hindi ka namin kakampi. Ang kakampi mo sa Senado, yung kapatid mo. Yung kakampi nyo sa Senado, yung mga gustong mangyari nitong si Tambaluslos at nitong si Marcos Jr. Yun ho talaga ang kakampi nyo. Mga kababayan, napakapanganib ho talaga pagka itong lineup na to naupo bilang senator judge sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Yan ho, hindi pumirma. Masyado ho siyang masyado hong advance mag-isip. Diba? Kesyo napupursin na daw ho niya na isa siya sa magiging senator judge dyan sa impeachment na yan. Kaya hindi ho daw siya pwedeng hindi ho niya daw pwedeng ma-prejudge ang article of impeachment na yan. Kaya hindi daw ho siya pumirma. Ganyan ho sila, mga advance mag-isip. Di pa nanalo, napaka-assuming na. Ayan ho, kalibel ho niya yung mga bangag, yung kumbaga, yung ipinakita na yan itong si Eric Silvester, talagang masasabi ho natin na hindi ho yan mapagkakatiwalaan, kaya huwag niyo kong iboto yan. Attorney Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, at itong si Congressman Rodante Marcoleta, at lahat ng PDP laban, senator natin. Nandyan ho sila lahat, tandaan nyo na lang ho yung numero, updated na ho yan. Isulat nyo na lang ho, pero hindi ho natin tatanggalin yan hanggang sa last day ng kampanya, hanggang sa May 12. Kung di ho tayo nagkakamali, May 12 ang botohan. Pagkatapos ho ng May 12, tatanggalin na ho natin yan. Kaya ngayon pa lang, tandaan nyo na ho yung mga numero ng ating mga kandidato sa 2020, sa papalapit na midterm election. Dito naman ho tayo kay Tito Soto. Marami pong salamat. Maraming salamat sa inyong nakatutulig na palakpakan. Mabuhay ang mga dabarkad sa Iloilo. Ang dami. Mabilis lang po ito. Papaalala ko lang sa inyo, sapagkat ang Iloilo hindi po iba sa akin Marami kaming nagawa ng tulong sa Iloilo. Kahit nung ako po ay nag-umpisa, nung unang panahon, ako po ay naging Vice Mayor ng Quezon City. At pagkatapos po ay nakita ko ang problema ng mga local government units. Kaya po pagtungtong ko sa Senado noong 1992, inasikaso ko muna kagad yung calamity fund na pwede nang gamitin ng mga local. Na dati hindi. Yan na nga ba sinasabi natin mga kababayan? Paulit-ulit ho sila sa kanilang mga nagawa sa mga nakalipas na panahon. Ano na yan? Okay na, magaling na kayo. Pero lahat ng sinasabi nyo ho na yan, hindi na ho yan angkop sa kasalukuyang estado ng ating pamahalaan, sa kasalukuyang estado ng ating bansa. Ang kailangan ho ng ating mga kababayan ngayon, yung mga kandidato na merong yagba, natayuan ang mga kamalian sa pamahalaan. Wala akong pakialam dyan. Kung nagawa nyo na yan, pues kailangan ho kayong palakpakan. Pero gandun na lang ho yung mga yan. Kailangan, ang gusto ho namin marinig sa inyo, kung anong plano nyo sa mga kawalang yan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Yun lang ho.
Huwag nyo na ho kami pabidahan o pabilibin sa mga sinasabi nyo na yan. Okay na, bilib na kami. Magaling na kayo. Ay, nagawa nyo yung, ano na yan, yung calamity fund na kahit hindi magdeklara ang national government, pwedeng gamitin. O kung ano pa man yung ginawang batas na yan, okay na yan. Approve. Pero magsalita ho kayo sa issue ng budget, sa issue ng kriminalidad, droga, tumataas na presyo ng pangunahing bilin. Wala ho kami pakialam dyan. Ang pinakamalapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino, presyo ng pangunahing bilihin. Ni isa sa inyo, wala kaming narinig na hinipo yung issue na yan. Wala. Yung tipong binabaran ng kahit ilang segundo lamang. Wala ho. Puro ho sila pagpataasan ng ihi. Hindi, kailangan Pangulo nagsasabi. Ginawa ko pong batas yun. Ginawa ko rin batas na magkaroon ng family courts sa buong Pilipinas. Nako. At ginawa ko rin po yung Philippine Drug Enforcement Agency na kung saan pagkatapos po ng 10 taon naman ay binalik nyo ko ng 2010. Nakita ko naman noong 2010 ng mga pagkakulang, wala po tayong mental health law. Nako. Wala tayong mga doktor, lalo na nakita nyo nung pandemic. Yan ang problema, yung mga traditional politician, di ba? Yung wala ho silang ginawa kung hindi magpapogi Yung trapong-trapo ho ang datingan pagka ganyan. Magaling na kayo, okay, pasadahan nyo yan. Kaso mga 2-3 minuto lang. Pero pagkatapos ng 2 o 3 minuto, ilatagan nyo ho kami. Gusto ko naming marinig kung anong masasabi nyo sa kasalukuyang estado ng ating bansa. Yun hong gusto naming marinig. Wala ko kaming pakialam dyan sa mga naipasan nyo na yan. Tapos na yan. Batas na yan eh. Okay, magaling na kayo. O hindi porket naipasan nyo yan, nagawa nyo yan. Noong mga panahon na yon, relevant yung kagalingan nyo na yan. Ngayong mga panahon na to, ano ho kaya ang mahihahain nyo sa aming mga botante? Ano hong mahihahain nyo sa sambayan ng Pilipino? Kapos na kapos ang doktor sa Pilipinas. Kaya ang ginawa ko yung mental health law at yung doktor para sa bayan, free medical scholarship sa buong Pilipinas, sa bawat Pilipino ay ginawa po namin batas. Ako po ang principal author noon. Nako. Lahat ng Budulan na naman Pilipino na gustong maging doktor ngayon, libre tuition fee, libre libro, libre lodging, may allowance pa. Magdoktor na kayong lahat. Kaya po, pagdating ngayon ng 2025, gusto naman po namin makatulong muli. Nakikita ko po na kailangan harapin natin itong problema ng social media sa fake news. Nako, yan na nga po Yung sinasabi fake natin. content. Oh. At pagkaraan niya, nakita natin din sa pag-aaral ko ng 20 taon, nakita ko kung paano susolusyonan, hindi lang right sizing ng government, kundi pati paano susolusyonan yung ating problema sa ipinagbabawal na gamot o droga. Huwag mo kaming paandaran ng ganyan. Pagka hindi angkop sa naratibo nyo yung mga nagsasalita sa social media, fake news na kagad. Gayong nagre-react lang kami sa mga sinasabi nyo sa inyong mga speech, kesyo fake news na kami. Pagka nanawagan kami na magsalita kayo sa mga issue, kesyo fake news na kami. Ganon. Huwag kong ganon. Hindi huyang gumagana. Yung huling bumana dyan sa fake news na yan, ngayon napakababaho ng kanyang survey dyan sa Laguna. Kung ayaw nyo hong sumunod dito kay Boy Boldstar, ayusin nyo ho yung mga naratibong sinasabi nyo sa mga rallying ina-attendan nyo, Senator Tito Soto, SP, Senate President to dati yan. So totoo lang ito, real talk to. Yung isang kaibigan natin, tinanong ko, meron pa ho ba kaya tayong choice? Meron pa ho ba kaya tayong pwedeng pagpilian ng pagkasenador? Sinabi niya sa akin, decent yang si Soto, pwede. Yung sabihin, pwede natin gawing kandidato. Ang reaksyon ho natin doon sa kanyang tugon, doon sa ating sinabi, natawa na lang ho tayo. Dahil yang si Soto, bilibo tayo dyan nung Senate President siya, nung panahon ni Tatay Digong. Kasi nung mga panahon na yon, sa mga hindi pa ho ganong kababad sa politika, kahit pa paano, ang Senado ay meron hong boses.
Hindi ho kagaya ngayong mga panahon nitong si Chis Escudero, talagang puro kawalang yan at kung ano na lang ang gusto ng Malacanang, yan hong nangyayari diyan sa Senado. Pero nung panahon nitong si Soto, okay naman. Tumakbo ho yan ng presidente at busy niya ho itong si Ping Lacson. Pagkatapos ho nilang nakipagbardagulan dito sa kasalukuyang presidente noong panahon ng eleksyon noong 2022, ngayon ho mga kababayan, sumali ho silang dalawa sa senatorial lineup. Noon hong nangyari yon, nawalan na ho tayo ng gana dito sa dalawa na to. Wala ho sila kahit katiting na respeto sa kanilang sarili. Kung alam nyo kung wala ho sila sa sa bagong Alcancia lineup, malamang sa malamang pwede ho natin i-considera yang si Soto. Pero dahil dyan sa ginawa nila na yan, okay lang, tumakbo ka ng pagkasenador. Walang problema yan. Kilala ka, kumbaga household name ka, kahit siyang pagpupuli